Sa showbiz, maraming mga chismis o balita tungkol sa mga artista na umano'y naging kabit o third party sa isang relasyon. Pero, mahalagang tandaan na hindi lahat ng lumalabas sa media ay napatutunayan o inaamin. Karaniwan, ito ay base lamang sa mga chismis na hindi opisyal na kinukumpirma ng mga sangkot. Ilan sa mga madalas mabanggit sa mga ganitong issue ay sina Katrina Halili. Si Katrina Halili ay nasangkot sa isang kontrobersyal na issue noong 2009 kaugnay ng isang sex video kasama si Dr. Hayden Koo na noon ay karelasyon ni Dr. Vicky Bello. Ang video ay nai-record ng walang pahintulot ni Halili at kumalat sa internet at mga pirated na DVD na naging sanhi ng malaking iskandalo sa bansa. Noong December 2008, inamin ni Halili na nagkaroon sila ng maikling relasyon ni Dr. Koo habang ito ay may ugnayan pa kay Dr. Bello. Inamin din ni Dr. Koo ang kanilang relasyon ngunit tinatawag itong ego trip na ikinadismaya ni Halili. Dahil sa reklamo ni Halili at sa investigasyon ng Professional Regulation Commission o PRC, binawi ang lisensya ni Dr. Koo noong 2009 dahil sa mga immorality at unethical conduct kabilang ang pag-record ng video ng walang pahintulot at paglabag ng doctor-patient relationship. Claudine Barreto. Si Claudine Barreto ay isang kilalang Pilipina actress ay ilang beses nang nasangkot sa mga issue ng third party o mga kontrobersya tungkol sa relasyon lalo na noong kasal pa siya kay Raymart Santiago. Noong kasagsagan ng kanilang hiwalayan, mga bandang 2013 to 2014, maraming espekulasyon ang lumalabas sa media na may mga third party umano sa kanilang relasyon. Pareho silang nagparatang, may mga balita na si Raymart ay may mga ibang babae at may mga bulong-bulungan din na si Claudine ay may nakikita ring iba. Mocha Oson. Bago siya naging politiko, nasangkot din noon sa ilang chismis ukol sa relasyon. Noong 2021, lumitaw ang isang chismis na nauugnay kay Mocha Oson at sa aktor na si Robin Padilla, ngunit ito ay tinatawanan lamang at hindi pinapansin ng asawa ni Padilla na si Mariel Rodriguez Padilla na nagpahiwatig na walang katotohanan ang naturang balita. Siya ay dating singer, dancer at naging controversial na political blogger at opisyal ng gobyerno. Ay madalas na nasasangkot sa mga isyu, pero wala siyang kilalang malaking kontrobersya na umiikot sa isang love triangle sa mainstream media o kasaysayan ng kanyang career. Maha Salvador. Ang mga chismis na ito ay lumitaw noong 2018 kaugnay ng hiwalayan ni na Angelica Panganiban at Carlo Aquino. Ayon kay Angelica, naghiwalay sila ni Carlo dahil sa ibang babae na siyang naging dahilan ng mga espekulasyon na si Maha ang third party. Sa kabila ng mga paratang, mariing itinanggi ni Maha ang pagiging sanhi ng kanilang hiwalayan sa isang panayam sa Tonight with Boy Abunda. Sinabi niyang hindi siya ang dahilan ng kanilang breakup at maraming ibang babae si Carlo bago siya naging interesado kay Maha. Sa kasalukuyan, si Maha Salvador ay kasal kay Rambo Nunez Ortiga, isang non-showbiz na personalidad. Ipinagdiwang nila ang kanilang kasal sa Bali, Indonesia noong 2023. Matapos ang isang intimate civil service sa Manila noong February 14, 2023. Jolia Barreto. Si Jolia Barreto ay nasangkot sa isang kontrobersya noong 2019 na nauugnay sa issue ng third party noong panahong iyon. Siya ay inakusahan bilang dahilan ng paghihiwalay ni Bia Alonzo at Gerald Anderson. Ang mga paratang ay lumabas matapos silang makita na magkasama sa isang event at dahil na rin sa kanilang pagiging magka-love team sa pelikulang Between Maybes. Sa kabila ng akusasyon, mariing itinanggi ni Julia at Gerald na may relasyon sila sa panahong iyon. Ayon kay Julia, hindi sila naging magkasintahan noon at inamin niyang may mga pagkukulang siya at posibleng nakasakit sa iba. Gayunpaman, nilinaw niyang hindi siya naging third party sa relasyon ni Bia at Gerald.
Noong 2021, inamin ni Julia at Gerald na sila ay magkasintahan at sa kabila ng mga kontrobersya, nanatili silang magkasama at patuloy na nagsusustento ng kanilang relasyon. Krista Miller. Si Krista Miller ay nasangkot sa isang controversial na issue bilang di umano'y third party sa paghihiwalay ni Cesar Montano at Sunshine Cruz noong 2013. Iniugnay siya sa hiwalayan ng mag-asawa matapos lumabas sa mga balita na nagpapakita ng kanilang ugnayan. Gayunpaman, mariing itinanggi ni Krista ang mga paratang sa isang panayam sa The Buzz. Sinabi niyang hindi siya naging kabit ni Cesar at wala siyang intensyon na sirain ang kanilang pamilya. Ayon pa sa kanya, may mga tagahanga siyang maaaring magbigay sa kanya ng mga ganoong regalo at kaya niyang bumili ng mga bagay na iyon para sa kanyang sarili. Sa mga relasyon na may kasunduan ng pagiging eksklusibo, ang pagiging third party ay itinuturing na hindi tama o isang anyo ng pagtataksil. Magdudulot ito ng hindi pagkakaintindihan, galit at maaaring magresulta sa paghihiwalay. Gayunpaman, may mga pagkakataon na ang third party ay may ibang papel tulad ng pagiging tagapamagitan o kasamahan sa isang hindi romantikong sitwasyon at ito ay maaaring hindi ituring na masama sa katapusan. Ang masama o hindi masama ng isang third-party relationship ay nakasalalay sa konteksto at kasunduan ng mga kasangkot. Ano sa tingin mo ang dapat ayusin sa mga ganitong sitwasyon?